Ang 70 taong gulang kong lolo, ibinenta ang lahat ng aming pag-aari. Para lang mabili ang himalang gamot na pampahaba ng buhay mula sa sekta. Nang mainom niya ang gamot, agad na umitim ang puti niyang buhok, pati ang naputol niyang kanang binti ay tumubo muli. Halos mabaliw sa inggit ang lahat ng aming kamag-anak sa baryo. Sunod-sunod nilang ipinagbenta ang kanilang mga titulo ng lupa para lang makabili ng gamot. Bigla na lang, sumabog ang puntod ng aming ninuno sa likod ng bundok. 80 taon na ang nakalipas. Ang kauna-unahan naming ninuno na uminom ng gamot ay gumapang palabas. May malaking butas ang kanyang tiyan. At sa loob nito ay puro mga hail-hailrang matutulis na pangil. At mga gumagalaw na galame. Iluwa nyo ang gamot, iluwa nyo. Hindi yan himalang gamot, itlog yan ng parasito mula sa isang makapangyarihang halimaw. Ginagamit ng sekta ang ating mga katawan bilang pugaran. Tapusan na nating lahat, pero para subukan ng gamot para kay Lolo. Kalahating oras pa lang ang nakalipas, kalulunok ko lang ng isa. Lolo, iluwa nyo, bilis. Parang nababaliw akong bumangon mula sa sahig. Pakiramdam ko ay may libo-libong patalim na humahalo sa sikmura ko. Yung pakiramdam na may gumagalaw na buhay na bagay sa loob ko. Gumagapang ito paakyat sa aking lalamunan. Nagpagulong-gulong ako at gumapang. Sumugod ako sa lolo kong bamata ng ilang dekada. Mahigpit na hinawakan ng 2 kamay ko ang kanyang lalamunan. Para pilitin siyang iluwa ang lintik na tabletang iyon. Hayop kang bata ka, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Hindi ko pa man nahahawakan ang damit ni lolo. Isang malakas na sipa mula sa tiyo ko ang tumama sa dibdib ko. Umalsik akong parang basahan, at malakas na bumangga sa pader ng bakuran. Nanlasa ako ng dugo sa aking lalamunan. At dumura ako ng maitim na dugo. Namumula ang mga mata ng tiyo ko. Nakatitig siya sa akin ng masama. Sa tingin ko, naiinggit ka lang dahil bamata ang lolo mo. Gusto mong kunin ang himalang gamot para ikaw ang uminom, no? Napabaluktot ako sa sahig sa sobrang sakit. Sumigaw ako habang nakaturo sa direksyon ng bundok. Sinabi na ng ninuno natin. Isa iyong halimaw. May ininom na akong isang tableta para masubukan ito, kalahating oras na ang nakalipas. Ang tiyan ko ngayon ay parang may mga uod na kumakagat sa loob. Kalokohan. Iyan ay senyales ng iyong pag-akyat sa langit at pagiging immortal. Pagbabagong anyo, naiintindihan mo ba? Lumingon siya sa mga kamag-anak sa bakuran na may mga matang naging berde sa kasakiman. At nilakasan ang kanyang boses. Lihim na uminom ng elixir ng immortalidad ang batang ito. Hindi pa tuluyang kumakalat ang epekto nito. Bitin siya ng patiwarik, patuluin ang dugo niya. Siguradong nasa dugo niya ang lahat ng bisa ng elixir. Agad na umalingaw-ngaw ang sekim na pagsang-ayon mula sa mga tao. Tama si Itay. Ang dugo ng batang yan ay siguradong isang malakas na pampalakas ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan na solohin niya ang lahat. Ito ay isang biyaya mula sa mga immortal. Ilang malalakas na kamag-anak ang dumumog sa akin. Mahigpit na itinali ang aking mga kamay at paa gamit ang isang makapal na lubid na abaka. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Itlog yan ng isang halimaw. Uubusin niya tayong lahat. Huwag ka nang magkalat ng kasinungalingan dito. Gusto mo lang solohin ang bisa ng elixir. Gamot na pinag-ambaga ng buong nayon natin. Bakit ikaw lang ang makikinabang? Ibinigti ako ng patiwarik sa matandang puno ng akasya sa gitna ng bakuran. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa paakyat na daloy ng dugo. Pero nakatitig pa rin ako ng mariin sa lolo kong nakaupo sa kanyang silya. Ang dati niyang mukha na tuyot na parang balat ng dalandan, ay namumula na ngayon na parang sa isang sanggol. Pati ang kanang binti niya na bali na sa loob ng 10 taon ay magaling na ulit. Lolo, tulungan niyo po ako. Uminom lang po ako para subukan ang gamot para sa inyo. Isang biyaya na bigay ng nakatatanda. Ngayong natanggap mo na ito. Dapat marunong kang tumano ng utang na loob. Ang pagbibigay ng kaunting dugo sa iyong mga kamag-anak ay pagpapakita rin ng iyong respeto bilang nakababata. Sa isang iglap, nanlamig ang buo kong pagkatao. Ito ba ang lolo na halos ikamati ko sa pag-aalaga sa loob ng 10 taon? Para makalakam ng pera para sa gamot niya. Hiniwalayan ko pa ang aking mapapangasawa. Ngayon, hinahayaan niya lang akong panoorin habang ginagawa akong hayop na kinakatay para sa dugo. Lumapit sa akin ang tiyo ko, may hawak na malaking mangkok. Iginuhit ng talam ang aking pulso. Hoy bata, tiisin mo lang ito. Saglit lang to. Kapag nainom na namin ang dugo mo, lahat tayo ay mabubuhay ng walang hanggan. Tinitigan ko ang mukha ng tiyo ko na nababaluktot dahil sa kasakiman. Muling sumakit ng matindi ang tiyan ko. Hindi ito hilab, kundi isang pakiramdam na parang may pumupunit sa loob. Para bang may gustong pumutok palabas mula sa tiyan ko. Ang lolo kong 90 anyos ay ipinagbenta ang lahat ng mayroon siya. Para lang mabili ang Payaldores para sa mahabang buhay na bigay ng sekta. Nang malunok ang Payaldores, ang mga puting buhok niya ay agad na umitim. Pati ang naputol niyang kanang binti ay tumubo muli. Halos mabaliw sa inggit ang lahat ng kamag-anak sa nayon. Ipinagbenta nila ang kanilang mga titulo ng lupa para makabili ng gamot. Biglang sumabog ang puntod ng aming mga ninuno sa likod ng bundok. 80 taon na ang nakalilipas. Gumapang palabas ang kauna-unahang ninuno na uminom ng Payaldores. May malaking butas sa kanyang tiyan. Sa loob, puro mga hanay ng matatalim na pangil. At mga galami na umuusad. Iluwa niyo ang gamot, iluwa niyo yan. Hindi yan Payaldores para sa mahabang buhay. Itlog yan ng parasite mula sa isang makapangyarihang halimaw. Ginagawang pisaan ng sekta ang ating mga katawan. Katapusan na nating lahat, pero ako, para masubukan ang gamot para kay lolo.
Kakalunok ko lang ng isang oras na ang nakalipas. Lumapit sa akin ang tiyo ko, may hawak na malaking mangkok. Ginuhit ng talam ang aking pulso. Hoy bata, tiisin mo lang ito. Saglit lang to. Kapag nainom na namin ang dugo mo, lahat tayo ay mabubuhay ng walang hanggan. Tinitigan ko ang mukha ng tiyo ko na nababaluktot dahil sa kasakiman. Muling sumakit ng matindi ang tiyan ko. Hindi ito hilab, kundi isang pakiramdam na parang may pumupunit sa loob. Para bang may gustong pumutok palabas mula sa tiyan ko. Huwag niyo kong hawakan, lalabas na siya. Anong lalabas? Ulol, nahiwa ng malalim ang aking pulso. Pamatak ang maitim na pulang dugo mula sa aking daliri papasok sa mangkok. Agad na nagkagulo ang mga tao. Lahat sila ay nakatitig na gusto sa mangkok ng dugo. Rinig na rinig ang paglunok nila ng laway. Bigyan mo ako ng isang lagok. Ako muna ang painumin. Tabi, ako ang nakakatanda, kaya dapat lang na ako ang mauna. Hawak-hawak ang mangkok, sinipan ng tiyo ko palayo ang pinsan kong sumusugod. Huwag kayong magagawan, ayon sa katandaan. Tinitigan niya ng may kasakiman ang dugo sa mangkok. Bigla siyang lumagok ng malaki, at ipinikit ang kanyang mga mata. Bumakas sa mukha niya ang labis na kasiyahan. Napakalakas ng enerhiya. Pakiramdam ko, lumakas ang buong katawan ko. Malamig ko siyang tinitigan. Masarap ba? Dumiyan ng mga itlog ng uod. Biglang idinilat ng tiyo ko ang kanyang mga mata. At binigyan na naman niya ako ng isang malutong na sampal. Ang tigas talaga ng bibig mo. Subukan mo pa akong isumpa. Puputulin ko yung dila mo ngayon din. Hindi na makapaghintay, inagaw ng pinsan ko ang mangkok sa kamay ng tiyo. Itiningala niya ang kanyang leeg at inubos ang laman nito. Kahit ang kaunting hibla ng dugo sa ilalim ng mangkok ay dinilaan niya hanggang sa lumenes. Tay, mabisa nga po itong dugo. Pakiramdam ko, hindi na sumasakit ang bewang ko. Habang tinitingnan ko ang kanilang kabaliwan, bigla kong naramdamang gusto kong tumawa. Ang bagay sa loob ng tiyan ko. Tila naramdaman nito ang kaguluhan sa labas. At naging mas marahas ang pagpilipit nito. Nagsimulang umbok ang maliliit na bukol sa ilalim ng aking balat. Para bang may isang kumpol ng mga daga na nagwawala sa loob ng mga ugat ko. Tingnan ninyo, gumagalaw ang tiyan niya. Napasigaw ang tiya, habang nakaturo sa aking tiyan. Huminto sa pag-aagawan ang lahat, at sabay-sabay na tumingin sa akin. Tumapit ng kaunti ang tiyo ko. Nagningning ang kanyang mga mata sa matinding pananabik. Ito ang gamot ng immortal na humuhulmang muli sa kanyang katawan. Bilis, kumuha pa kayo ng ilang mangkok. Magpalabas pa tayo ng mas maraming dugo model. Sinugatan niya rin ang isa ko pang pulso. Bumulwak ang sariwang dugo. Nararamdaman kong mabilis na nauubos ang aking buhay. Pero ang bagay sa loob ng tiyan ko ay lalong nagiging aktibo. Sakim nitong sinisipsip ang aking dugo at laman. Pabayaan mo na lang ba talaga ako? Ginamit ko ang huling lakas ko. At sumigaw sa lalaking nakaupo sa silya. Sa wakas ay itinaas ni Lolo ang kanyang ulo. Hinaplos niya ang kanyang bagong tubong kanang binti. May nakakakilabot na kalamigan sa kanyang mga mata. Maagang namatay ang mga magulang mo. Ako ang nagpalaki sa iyo. Ngayon, ano ba naman ang kaunting dugo mo bilang kapalit para sa nayon? Isa pa, hindi mo kakayanin mag-isa ang bisa ng banal na gamot. Para rin sa iyo na tulungan ka ng lahat na pasanin ito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang huling hibla ng pagmamahal para sa pamilya sa puso ko ay tuluyan ng naputol. Dahil gusto ninyong mamatay. Kung gayon, sabay-sabay tayong mamatay. Nagtiim ako ng bagang. Hindi na ako naglabas ng kahit isang daing. Hinayaan ko silang pumila na may hawak na mga mangkok para saluhin ang dugo ko. Ang mga sigaw mula sa likod ng bundok ay lalong tumitindi. Niloko tayo ng sekta. Mga itlog iyan ng parasito. Takbo na. Mamamatay ang buong nayon. Niloko tayo ng sekta. Mga itlog iyan ng parasito. Takbo, mamamatay ang buong nayon. Pero nagbingi-bingihan ang mga tao sa bakuran. Ang tanging inaatupag nila ay ang pag-agawan sa dugo ko. Mayroon pang ang nagsimulang mag-away dahil sa kaunti lang ang nakuha nila. Akin ang banal na dugong ito. Ikaw na matanda ka, bakit ka pa iinom ulit? Kalokohan, ako ang pangalawa mong tiyo. Maglalakas loob kang agawan ako. Habang pinagmamasdan ang mga nababaliw kong kamag-anak, biglang nabawasan ang matinding sakit sa aking tiyan. Napalitan ito ng kakaibang pakiramdam ng pamamanhid. Malinaw kong nararamdaman. Ang itlog ng insekto ay sumanib na sa aking mga lamang loob. Ang mga galamin nito ay bumaon sa aking gulugod. Ang mga pangil nitong parang sa unggoy ay nakakagat sa aking puso. Nilalamon namin ang isa't isa. Matapos uminom ng 3 mangkok ng dugo ang aking tiyuhin. Naging kakaiba ang pamumula ng kanyang mukha. Dumighay siya ng busog na busog. Pinunasan niya ang mga bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Wala nang mailabas na dugo ang batang ito. Siguradong naipon na ang bisa ng gamot sa loob ng tiyan niya. Sige, ihasa mong mabuti ang aking kutsilyong pamatay baboy. Diretso na nating biyakin ang tiyan niya. At kunin ang banal na gamot. Nagningning ang mga mata ng pinsan ko. Agad siyang tumakbo para ihasa ang kutsilyo. Ang tunog ng paghahasa ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Nakakakilabot itong pakinggan. Sigurado ka bang hihiwin mo ang tiyan ko? Tiningnan ko ng malamig ang aking tiyuhin. Ano, takot ka na? Huwag kang mag-alala, kayang bumuhay ng patay ng banal na gamot. At magbalik ng laman sa mga buto. Kapag nakuha ko na ang gamot, isisiksik ko lang ulit yan pabalik. Kahit konting latak lang ng gamot, hindi ka mamamatay. Lumapit siya sa akin habang hawak ang make and tab at bagong hasang kutsilyong pamatay baboy. Tinutok niya ang dulo ng kutsilyo sa aking pusod. Ang malamig na pagdampi nito ay nagpang-inig sa buo kong katawan.
Tiyo, pagsisisihan mo ito. Wala sa bokabularyo ko ang salitang pagsisisi. Itinaas niya ng mataas ang kutsilyong pamatay baboy. At buong lakas na isinaksak sa aking tiyan. Igil, isang mariingal na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa himpapawid. Natigilan ang lahat sa bakuran dahil sa biglaang boses na iyon. Huminto ang kamay ng aking tiyuhin sa ere. Ang dulo ng kutsilyo ay wala pang 1 pulgada ang layo sa aking balat. Tumingala ang lahat, at nakita nila ang isang binatang nakasuot ng puting roba, na nakalutang sa himpapawid habang nakatayo sa isang espada. Sumasayaw sa hangin ang kanyang kasuotan. Tila isang immortal na bumaba mula sa kalangitan. Siya ang sugo ng mga immortal mula sa sekta. Biglang lumuhad sa lupa ang punong baryo. Nang makita ito ng lahat ng taga-nayon, sunod-sunod din silang lumuhad. Walang tigil ang kanilang pagyuko. Nagpupugay kami sa inyo, mahal na sagong immortal. Kahit ang tiyo ko ay hindi na ako pinansin. Binitiwan niya ang kutsilyong pangkakatay. Lumuhad siya sa lupa at walang tigil na yumukod. Ang pagparito ng mahal na sagong immortal sa aming nayon ay isang napakalaking karangalan. Marahang bumaba ang sagong immortal mula sa kanyang lumilipad na espada. Mapagmataas ang kanyang tingin. Ang tingin niya sa amin ay parang sa isang grupo lang ng mga langgam. Hindi niya pinansin ang mga taga-nayon na nakaluhod sa lupa. Sa halip, dir-diretso siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay mariing nakatitig sa akin. Sa umbok kong tiyan, muntik nang masira ang isang napakagandang incubator. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang tono. Mahal na sagong immortal, ninakaw ko ng batang ito at kinain ng immortal na tableta. Naghahanda na po sana kami na kunin ang gamot para isauli sa sekta. Mabilis na lumapit ang tiyo ko para magpasikat. Tinulyapan siya ng malamig ng sagong immortal. Mga handgal na mortal, kapag ang parasitikong itlog na ito ay pumasok na sa katawan, magiging kaysa na ito ng dugo ng host. Ang paghiwa sa tiyan para kunin ang itlog ay magdudulot lang ng maagang pagkamatay ng batang halimaw. Natigilan ang tiyo ko, tila hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng parasitikong itlog at batang halimaw. Mahal na sagong immortal, ang tinutukoy niyo po ay ang immortal na tableta, tama po ba? Ngumisi ang sagong immortal. Immortal na tableta, sa tingin ninyo, kayong mga hamak na mortal ay karapat-dapat kumain ng immortal na tableta. Paraan lang ito ng sekta para mag-alaga ng mga maninilang kaluluwa. Ginagamit lang ang inyong mga katawang lupa bilang sinapupunan. Pagkasabi niya nito, nanigas sa kinatatayuan ang lahat ng taga-nayon. Ang mapanuyong ngiti sa mukha ng tiyo ko ay biglang nanigas. Kayo po, nagbibiro lang, di ba? Kumain po ang tatay ko ng immortal na tableta. At tumubo muli ang kanyang binti. Kung hindi iyon isang milagro, ano pa ang itatawag doon? Tiningnan siya ng banal na sugo na parabang tumitingin sa isang hanggal. Yan ay dahil kailangan ng sanggol na halimaw ng isang katawang puno ng buhay para mapisa. Sinased nito ang lakas ng inyong buhay para kumpunihin ang nasira nitong katawan. Kapag napisa na ito, iyon din ang oras na mauubos ang inyong dugo at lakas. Itinuro niya ang direksyon ng bundok sa likuran. Ang eksperimento mula 80 taon na ang nakalipas. Siguro ay nakalabas na ito sa kanyang bahay ood ngayon. Isang nakabibinging katahimikan ang bamalat sa bakuran. Naalala ng lahat ang nakapangingilabot na sigaw ng kanilang ninuno. Hindi iyon isang banal na tableta. Iyon ay isang parasitikong itlog ng isang mataas na antas na demonyong halimaw. Ang sigaw ng ninuno na puno ng kawalan ng pag-asa ay muling umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Hak, biglang hinawakan ng pinsan ko ang kanyang tiyan. Lumuhad siya sa lupa at walang tigil na samuka kahit wala nang mailabas. Kakainom lang niya ng dugo ko. Ngayon, pakiramdam niya ay may gumagapang sa loob ng kanyang sikmura. Kasunod nito ang tito ko. Maging ang mga kamag-anak na uminom ng dugo ay nagsimula na ring samuka. Sinubukan nilang isuka ang dugong ininom nila, ngunit ang lumabas lang ay maitim na likido mula sa sikmura at ilang piraso ng laman. Mahal na banal na sugo, saklolo. Gumapang ang pinuno ng nayon patungo sa paanan ng banal na sugo. At mahigpit na niyakap ang hita nito. Kami po ay lubos na tapat sa sekta. Hindi niyo po maaaring gawin ito sa amin. Tinipa siya palayo ng banal na sugo ng may pandidiri. Ang maging pagkain para sa halimaw na mananakain ng kaluluwa ay isang karangalan para sa inyong mga hamak na mortal. Hindi na niya pinansin ang mga humahagulgol na taga-nayon. Muli siyang lumapit sa akin. Kumikinang sa pananabik ang kanyang mga mata. Tunay ngang napakaganda ng katawang lupa na ito. Kinaya nitong tagalan ang paunang pagsasanib sa sanggol na halimaw nang hindi sumasabog. Mukhang isa itong pambihirang sisidlan para sa pagpisa. Inilahad niya ang kanyang mahahabang daliri. At marahang pinitik ang aking tiyan. Agad kong naramdaman na tila madudurog ang aking mga laman loob. Huwag kang mangarap. Nagngangalit ang mga ngipin ko habang masama ko siyang tinitigan. Humalakhak ng malakas ang banal na sugo. Nakakatuwa ang galit ng isang langgam. Ngayon din, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para pabilisin ang paglaki ng sanggol na halimaw na ito. Upang masaksihan mo mismo ang paglabas nito mula sa iyong tiyan. Mabilis siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na berdeng liwanag ang pumasok sa aking katawan. Handa ka na bang harapin ang iyong kapalaran? Kaawa-awang sisidlan. Sa sandaling pumasok ang berdeng liwanag sa aking katawan. Naramdaman kong ang bagay sa loob ng tiyan ko ay parang binigyan ng pampalakas. Nagsimula itong gumalaw ng parang nababaliw. Ang mga galamin nito ay walang tigil sa paghalukay sa aking mga lamang loob. Inagos ng matatalas na pangil nito ang dingding ng aking sikmura. Dahil sa matinding sakit, nagdilim ang aking paningin.
Nawalan na ako kahit ng lakas para sumigaw. Nakikita mo ba? Nagagalak ito. Sabik na sabik ito sa sariwang dugo. Tinitigan ng Xianxi ang mukha kong namimilipit sa sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ilang sandali na lang, at lalabas na ito mula sa katawan mo. Sa oras na iyon, madadala ko na ang primera klaseng batang halimaw pabalik sa sekta para magulat. Tinitingnan ng mga taga-nayon sa bakuran ang kaawa-awa kong itsura. Hindi lang sila walang bakas ng awa, pagkos ay sabay-sabay pa silang nakahinga ng maluwag. Pinunasan ng tiyo ko ang dumi sa gilid ng kanyang bibig, at gumapang palapit sa paanan ng Xianxi. Kamahalang Xianxi, ang batang ito ay isang primera klaseng sisidlan. Ibig sabihin po ba niyan hindi na kami mamamatay? Hindi po kami kumain ng immortal na tableta. Uminom lang po kami ng kaunting dugo. Tumingin sa kanya ang Xianxi mula sa itaas. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Uminom kayo ng dugo na mayroong amoy ng batang halimaw. Ngayon, kayo ay maituturing na ring kalahating sisidlan. Sakto, pagkalabas ng batang halimaw, kakailanganin nito ng maraming dugo at laman para mapunan ang lakas nito. Ang lahat ng tao sa bakurang ito ay tamang-tama para maging pampaganya nito. Ang tiyo ko ay parang tinamaan ng kidlat. Napaupo siya sa sahig. Hindi mo pwedeng gawin to. Ang tatay ko ang kumain ng immortal na tableta. Siya ang tunay na sisidlan. Bigla niyang itinuro ang lolo kong nakaupo sa silya. Siya ang kumain ng immortal na tableta. Kung may kakainin, siya na lang ang kainin. Biglang nagbago ang itsura ng mukha ni lolo. Mabilis siyang tumayo. Inampes ng tungkod ang likod ni tiyo. Anak kang suwail, nagawa mo pang itulak ang sarili mong ama sa kamatayan. Tinulak pabalik ni tiyo si lolo hanggang sa matamba ito sa sahig. Matandang hakluban, kung hindi ka lang nagpumilit na bumili ng kung anong tableta ng immortalidad. Mapupunta ba sa ganitong kalagayan ang buong nayon natin? Nabuhay ka na ng 70 taon, sapat na yun. Mamatay ka na, habang pinapanood ko ang mag-amang ito na nagiging magkaaway. Puno ng walang katapusang kalungkutan at panunuya ang puso ko. Ito ang pamilyang buwis buhay kong pinrotektahan. Sa bingit ng kamatayan, mas masahol pa sila sa mga hayop. Ang iindi, naiinis na iwinasiwas ng sagong immortal ang kanyang kamay. Isang malakas na bugso ng hangin ang hamampes, na nagpatalsik sa tiyo at lolo ng sabay. Manahimik kayong lahat, huwag ninyong istorbohin ang pagpisa ng batang halimaw. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Malapit na, simulan na, muli niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay para sa isang selyo. Naghahanda para sa huling yugto ng pagpapahinog. Sa sandaling iyon, biglang may kakaibang pagbabagong naganap sa loob ng aking katawan. Ang batang halimaw na walang tigil na lumalamon sa aking laman at dugo, ay biglang nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw. Ang tunog na iyon ay hindi narinig ng mga tainga. Sa halip, direkta itong sumabog sa aking isipan. Naramdaman ko ang isang napakatindi at mapanupil na kapangyarihan, na bumulwak mula sa kaibuturan ng aking bone marrow. Para itong isang sinaunang dambuhala na nagising. Sa isang iglap ay binalot nito ang mayabang na batang halimaw. Anong nangyayari? Napansin din ng sagong immortal na mayroong mali. Napakunot ang kanyang noo. Bakit bumabagsak ang vital signs ng batang halimaw? Dinagdagan niya ang ipinapadalang espiritual na kapangyarihan. Sinusubukang patatagin ang batang halimaw. Ngunit ang kapangyarihan sa loob ng aking katawan ay lalo pang nag-aalboroto. Hindi lang nito nilalamon ang batang halimaw. Sinusundan pa nito ang espiritual na kapangyarihang ipinasok ng sagong immortal sa aking katawan. Upang simulan namang lamunin pabalik ang kanyang kapangyarihan. Imposible, biglang nagbago ang ekspresyon ng sugo ng immortal. Sinubukan niyang putulin ang koneksyon ng aming kapangyarihan. Pero huli na ang lahat. Ang katawan ko ay parang isang balon na walang katapusan. Mahigpit nitong sinisipsip ang kanyang kapangyarihang espiritual. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. Ang dating malinaw na pagkakaiba ng itim at puti sa aking mga mata. Ngayon ay naging kulay madilim na ginto na. Sinong sinabi mong kaawa-awang sisidlan kanina? Sa isang iglap, namutlang parang papel ang sugo ng immortal. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay. Pero natuklasan niyang ang kanyang kapangyarihan ay parang rumaragas ang baha na pumapasok sa aking katawan. Ano kang klaseng halimaw? Napahiyaw siya sa takot. Wala na ang dating mayabang na tindig ng isang immortal. Ngumisi ako ng malamig, habang di naramdamang rumaragas ang kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Kaya pala sakitin at mahina ang katawan ko mula pagkabata. Hindi dahil sa likas na kahinaan, kundi dahil mayroong nakatagong napakalakas na kapangyarihang lumamon sa aking dugo. Matagal nang natutulog ang kapangyarihang ito, hanggang sa pumasok sa katawan ko ang itlog ng isang makapangyarihang halimaw na parasitiko. At sa tulong ng kapangyarihang espiritual ng sugo ng immortal bilang pampabilis. Sa wakas ay tuluyan itong nagising. Ngayon, ang dating napakayabang na batang halimaw ay naging pagkain na para sa aking kapangyarihan. Anong klaseng halimaw ako? Bigla akong kumawala. Ang makakapal na lubad na nakatali sa aking mga kamay at paa ay pira-pirasong nalagot. Mula sa ere, maayos akong lumapag sa sahig. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa sugo ng immortal. Ako ang pinaka-perpektong halimaw na kayo mismo sa sekta ninyo ang lumikha. Sa sobrang takot, paatras ng paatras ang sugo ng immortal. Bumagsak siya paupo sa sahig. Huwag kang lumapit, isa akong disipulo mula sa inner sect ng Chindian. Kapag ginalaw mo ako, dudurugin ka ng sekta namin ng pira-piraso. Naglakad ako sa harap niya. Mula sa itaas, tinitigan ko siya. Ang sektang Chindian, ginagamit ang mga mortal bilang pisaan. Ito ba ang pamamalakad ng tinatawag ninyong marangal na sekta?
Itinaas ko ang kanang paa ko at buong lakas na inapakan ang kanyang dibdib. Napakalinaw ng tunog ng mga nababaling buto sa tahimik na bakuran. Dumura ng sandamakmak na sariwang dugo ang sagong immortal. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Patawarin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga tableta at mga mahiwagang kagamitan. Yumuko ako at tiningnan ang kanyang nagngangalit na mukha. Hindi ko kailangan ng iyong mga tableta. Ang gusto ko ay ang buhay mo. Bigla kong isinaksak ang kanang kamay ko sa kanyang dantian. Sumabog ang kapangyarihan kong lumamon. Sa isang iglap, sinipsip ko ng gusto ang kanyang golden core hanggang sa matuyo ito. Mabilis na natuyo ang katawan ng sagong immortal. Pagkatapos ng ilang segundo, naging isa siyang tuyong bangkay. Basta ko nalang itinapon sa tabi ang kanyang bangkay. Lumingon ako sa mga taga-nayon sa bakuran. Lahat sila ay natigilan sa takot. Tiningnan nila ako, na parang nakatingin sa isang demonyong umakyat mula sa impyerno. Nanginginig ang buong katawan ni Tiyuhin. May umagos na dilaw na likido mula sa kanyang salawal. Papamangkin, isa ka ng immortal ngayon. Hindi mo dapat kalimutan ang iyong pinanggalingan. Ako ang sarili mong Tiyuhin. Ang pinsan ko naman ay walang tigil sa pagmamakaawa. Oo, tama. Nabulag lang kami sa kasakiman kanina. Ikaw na ang dakila, sana'y palampasin mo na ang aming pagkakamali. Patawarin mo na kami. Tiningnan ko ang grupong ito ng mga taong kaiyahiya. Hindi ko mapigil ang tumawa ng malakas. Patawarin kayo, noong kinukuha ninyo ang dugo ko kanina. Bakit hindi ninyo naisip na patawarin ako? Naglakad ako papunta sa harap ng Tiyuhin ko. Umatras siya sa takot, ngunit hinawakan ko siya ng mahigpit sa leeg. Sinabi mo kanina na ang kapangyarihan ng immortal na tableta ay hindi ko kakayanin na tutulungan mo akong pasanin ito. Itinaas ko siya. Ang aking tingin ay kasing lamig ng yelo. Ngayon, sobrang lakas ng kapangyarihan sa loob ng katawan ko. Gusto mo bang tulungan akong bawasan ito ng kaunti? Nagpumiglas ng husto ang Tiyuhin ko. Namulan ng husto ang kanyang mukha. Huwag. Hindi ko pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Ang madilim na gintong kapangyarihan ay damaloy mula sa braso ko papasok sa kanyang katawan. Nagsimulang lumobo ng husto ang katawan ng Tiyuhin ko. Ang kanyang balat ay nabatak hanggang sa halos maging transparent na. Ang mga ugat niya ay nagsilitawan. Bumitaw siya ng isang nakakapangilabot na sigaw. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang katawan ng Tiyuhin ko na parang isang lobong puno ng dugo. Dugo at laman. Umalsik sa mga taong nasa paligid. Agad na napuno ng mga sigaw ng takot ang bakuran. May mamamatay tao. Naging halimaw siya. Ang mga taga-nayon ay nagtakbuhan kung saan-saan para makatakas. Ang pinsan ko ay gumapang at tumakbo papunta sa tarangkahan. Suminghal ako ng malamig. Marahan kong idiniit ang dulo ng aking paa sa lupa. At ang buong katawan ko ay parang maltong hamarang sa tarangkahan. Bakit ka tumatakbo? Di ba't gusto niyong lahat na mabuhay ng walang hanggan? Tinitigan ko ang pinsan kong nakahandusay sa lupa. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Humagulgol sa takot ang pinsan ko. Nagkamali talaga ako. Hindi ko dapat ininom ang dugo mo. Luluhod ako sa'yo. Parang awa mo na, pakawalan mo na lang ako. Baliw siyang ipinukpok ang noo niya sa sahig. Ang noo niya ay tumatama sa mga batong baldosa. Dumadaloy ang sariwang dugo. Yumuko ako at tinapak-tapik ang kanyang pisngi. Noong kinuha mo yung kutsilyong pangkakatay para buksan ang tiyan ko. Hindi ganyan ang itsura mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanang kamay niya na may hawak na kutsilyo. At dahan-dahan kong diniinin. Lagutok, naduraj ko ang kanang palso ng pinsan ko. Ang kamay ko. Nagpagulong-gulong siya sa sahig sa sakit. Umiyaw na parang baboy na kinakatay. 2 beses akong sinugatan ng kamay na to kanina. Ngayon, dinurog ko lang ito. Nakalibre ka pa nga. Tumayo ako. Sinulyapan niya ang bawat isa sa bakuran. Ang kanyang tita, at ang kanyang tito.